Masama ba talaga lahat ng sobra? Sinasabihan lagi tayo ng mga doktor, ng mga magulang natin, ng mga friends natin na ang lahat ng sobra ay masama. May mga bagay na masama kapag sobra. Masama ang sobra sa maalat, sobra sa matamis, sobra sa kanin, sobra sa tulog, sobra sa trabaho, at marami pa. Pero may sobra na mabuti para sa lahat. At iyan ang i-discuss ko pagkat hindi lahat ng sobra ay masama. Kunwari sa isang handaan, halimbawa birthday party, kung konti lang yung hinanda kumpara sa dami ng tao, ang tendency, maaaring mag-unahan ang mga tao sa pagkain. Tapos, maaaring magtago yung iba ng pagkain dahil baka maubusan sila. At kung may pila man, magagalit sila pag may sumisingit. Kung sapat naman ang handa kumpara sa dami ng tao, may mangilan-ngilan pa rin na mag-uunahan sa pila. Kaso, di siya kasing gulo nang kukonti ang handa. Pero kung sobra ang handa kumpara sa dami ng tao, ang tendency ng mga tao ay hindi sila mag-unahan kumuha ng pagkain at maaari silang magbigayan sa pila. At kung may sumingit sa pila, maaaring okay lang. Isa pang example ay kung ikaw naman ay naghihintay ng jeep para makapasok sa work or sa school. Kung kukonti lang ang jeep kumpara sa dami ng pasahero, ang tendency ng mga tao ay mag-agawan sila sa jeep at sa upuan. Kung nakapila man kayo sa sakayan, magagalit kayo ng gusto sa mga naniningit. Ngunit kung sakto lang ang jeep, hindi sobra, hindi rin kulang, may maiinis pa rin ng konti sa pila pag may sumingit. Pero yung inis na yun ay di ganoon ka-intense. Ngunit kung marami ang jeep kumpara sa dami ng pasahero, kahit may sumingit sa pila ay di ka gaano magagalit kasi alam mo na makakaupo ka pa rin kasi sobra ang jeep. So, maganda talaga pag sobra ang jeep. Ganun din pag sobra ka sa isang bagay, nagiging generous ka at nagbibigay ka sa ibang tao. Kung sobrang pagkain mo, binibigyan mo pati na kapitbahay mo. Dati nung bata pa ako, tatandaan ko pa na nagbibigayan kami ng ulam ng mga magkakapitbahay. Pero ngayon, nawala na yung kagawian na yun kasi kulang na kinikita ng mga tao ngayon kumpara sa gastos. Kung isa-summarize natin, pag konti ang isang bagay, magiging magulo ang mga tao. Pag sapat lang ang isang bagay, may konti lang na gulo. Pag madami ang isang bagay, mawawala ang gulo. So, nakikita natin na may mabuting na idudulot ang sobra. Ngunit ang tanong, gaano kadami yung sobra? Kung gagawa tayo ng sukatan, dito yung kulang, tapos dito yung sapat, tapos dito yung sobra, may kita natin na ito siya, yung sobra lang ng konti para ma-perceive lang ng tao na sobra ang isang bagay. Kasi pag sinobrahan nyo ng husto, maraming masasayang. Kung iisipin nyo, mataas ang crime rate sa Pilipinas kung ikukumpara natin sa ibang developed countries. At ang malaking contribution dito ay dahil sa kahirapan. Kulang ang kinikita ng mga tao na nagtutulak sa kanila para gumawa ng krimen.